Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang totoo nga talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan. Ito ang sigaw ngayon ng marami sa ating mga kababayan dahil tila dumating na nga umano ang katapusan nitong sina Soto at Lacson matapos na kumilos na nga muli ang Korte Suprema laban sa umanay ginagawa nilang kabulastugan at pagtatakip sa mga mastermind ng mga anomalya sa ating gobyerno. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction, opinion itong balita na publish sa Brigada News. Tungkol ito sa plano ng isang abogado na magpetisyon o magreklamo sa Supreme Court laban kay Senate President Soto and Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Ito, title, Petitioner handang dumulog sa Supreme Court sakaling hindi pa rin ilabas ang draft report ng Blue Ribbon Committee. Handang iakyat sa Supreme Court ni Attorney Marvin Aceron ang usapin sa draft report ng Blue Ribbon Committee sakaling hindi pa rin ito ilalabas ng Senado. Kung maalala, sa ilalim ng nag-leak na draft, kasama sa inirekomendang kasuhan ay sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Nag-withdraw ng pirma sina Senators Mig Zubiri, JB Ejercito at Win Gatchalian. Kamakalawa, nag-submit ng petisyon si Aceron sa Senado para isapubliko na ito, pero sumagot si Senate President Tito Soto na kaya hindi ito inilalabas ay dahil draft pa nga lang at hindi pa pinal. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Attorney Aceron, iginit nitong may karapatan ang publiko na magkaroon ng malinaw na impormasyon kahit pa ito'y draft pa lamang. Ayon pa kay Aceron, mas nakakahiya kung pinagtatakpan ang katotohanan, lalo na kung may mga lumabas na balita na sangkot sa kaso ang ilang senador. Binigyan diin ng abogado na ang mga senador ay hindi naroroon para makipagkaibigan, kundi upang gampanan ang tapat ang kanilang tungkulin bilang lingkod bayan. So, ayos, Attorney Marvin Aceron, first time ko siyang marinig, pangalan niya. Kaya lang, agree ako sa kanyang posisyon na dapat malaman natin. So, ang rason na draft pa lang, I don't know kung tatanggapin nyo ba yung rason na hindi, draft pa lang yun eh. Wala na, nakita na nga eh. So, sana ilalabas. Ako rin, gusto kong malaman. Tama yung punto ni Atty. Aceron na walang pagtakpan. Kung talagang may kasalanan yung tatlong senador na yan, dapat ituloy nila ang pag-recommend. May nabanggit, may nabasa akong post. Si Senator Lacson, sabi niya, bakit may tangka na magkudita ang minority, palitan ang Senate President? Ang nakikitang rason ni Senator Lacson ay dahil sa nag-leak na Blue Ribbon Committee report na kung saan nandun yung tatlong minority senators. Dati sila yung mga leader Senate President, pro tempore, and majority floor leader. Tapos sila na ang kakasuhan. Kaya ngayon, muntikan ng nakudita ang Senate Presidency ni Senator Soto. So, kailan ito ilalabas? Final man o draft, may karapatan ang taong bayan. Sumisigaw ang taong bayan na kung sino yung nagkasala, dapat kasuhan at maparusahan, makulong. Ang nabalitan na puros mga
mga kontraktor ang karamihan na nasampahan na naman ang kaso, mga ganun. Mga dilis lang yun eh. Mga biktima, sa pananaw ko, mga kontraktor, biktima yan. Although may kasalanan sila, but they are the least guilty, mga kontraktor. Kasi kung patas ang labanan, walang palakasan, magbid lang sila ng magbid, at manalo yung manalo, ang korupsyon maiiwasan. Paano yung style sa DPWH na mayroon ng nanalo, biding-bidingan, meron ng favored contractor, palabas lang yung bidding-bidding. So, hindi ako maligaya. To me, taong bayan hindi maligaya kung puros mga kontraktor lang ang nasasampan ng kaso at nakukulong. Ang utak sa anomalyang ito, mga mambabatas. So ilan ng mambabatas ang nakakulong? Isa pa lang, ex-senator pa. Ano sa tingin nyo? Malaking isda ba si ex-senator Revilla? Tumi, hindi. Ang mga malalaking isda, si Saldico. Kaya lang, nandun man siya sa malayong lugar, hindi natin alam kung nasa Portugal ba o nasa ang lupalop ng mundo. Hay ang buhay dahil marami ng kwarta, bilyones, dolyar yan ha. O tapos, magagawa ba niya yun na walang kinalaman ang dating Speaker Martin Romualdez? Tapos yung ikininto ni Congressman Toby Chanco, alam na ng Pangulo ang nangyayari sa budget. Kinukuha ni na Martin at Saldico yung budget, nilalagay sa flood control, nagalit na siya. Alam niya na. Kaya lang, pinabayaan pa rin. So, sino ang dapat sisihin? Sino yung pumirma sa pinakakurap na budget? Kaya lang, hindi daw pwedeng sisihin ang Pangulo. Dahil wala daw siyang ginawang masama. Granting na hindi siya nagnakaw, wala siyang ginawang masama. Ang problema, yung kahinaan naman niya bilang Pangulo. Dahil pinabayaan niya 3 straight years. 2023, 24, 25 na binalahura ng mga kongresista ang budget. Command responsibility. So, God save the Philippines. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. Walang minority. Sagutin natin yan lahat-lahat. Observe lang natin ang nangyayari. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. Ayan, No Sige, tawa lang objections kayo. heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Boom! Yun. Okay, So, Coach Oli, may mga nagtatanong, meron na tayong mga natatanggap na tanong at meron tayong nakakausap na tinatanong, anong nangyari? Hindi ba alam ng minority itong ganito? Bakit sila nag-attempt? Nag-attempt sila pero failure? Teka muna, huwag tayong padalos-dalos Una, huwag nating kakalimutan. This is very important. Bakit ba natin papalitan ng Senate President? Yaan ang tanong. Hindi dahil galit tayo kay Tito Soto. Dahil binaboy nila yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Di ba tayo naman ayaw naman natin dati si Cheese. Pero dahil napakita ni Cheese na siya ay sumang-ayon sa konstitusyon at hindi ito laban ng politika, okay sa atin di ba? Hindi dahil sa gusto lang natin palitan ang Senate President. Yun ang tanong, bakit natin gustong palitan? Binababoy nyo ang investigasyon. Kaya nga dapat, kung ako tatanungin, hindi dapat si Loren Legarda. Dapat galing sa minority ang papalit. Kasi kung ganyan din, magpapalitan lang kayo ng magpapalitan. Anong teteng yan? Di protektado pa rin si Tambi. Diba? Kung ang minority tinatawag na Duterte Block, itong majority, Tambaluslos Block yan. Wala tayong mahihita dyan. Nakukuha po nyo? Pinagluloko tayo nitong mga animal na ito. May ganyan-ganyan pa. Hindi ko, ito is aking opinion lang. Hindi ko alam kung hiningi nitong si Loren Legarda ang maging Senate President at hindi siya napagbigyan ng minority, kaya nagganyan-ganyan siya, or ito ay parang tanim witness, o parang yung tanim impeachment ni Bongbong Marcos. Diba? Alam naman natin yung impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos, tanim din Diba? Tanim. Alam natin walang mangyayari doon. At kani-kanina lang, yun na nga, hindi na pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos. So sa madaling salita, ligtas. Ganito po ang ginagawa nila. Dahil po, mataas po ang sigaw ng taong bayan na palitan ng Senate President.
Gumawa rin sila ng palitan. Nagtatawa na pinagluloko tayo. Hindi lang po gusto naming mapalitan ng Senate President. Ang gusto namin lehitimong pagpapalit ng tayo ng paninindigan. Eh baka mamaya papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo naman si Ping Lacson. Papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo si Risa. Hindi yan ang gusto namin. Ayaw namin ng lukuhan. Huwag tayong maglukuhan dito. Ibinababoy nyo eh. Alam mo ang ginagawa nito mga animal na ito? Ha? Binagawa nito sa iyo, sa akin, sa atin lahat, sa mga Pilipino, sa taong bayan. Ginagawa tayong tanga. Ang tingin nila wala tayong isip. Nagsampa ng impeachment kay Bongbong Marcos, kakampi nila. Yung tinatawag nila ngayong Senate President, kakampi din nila. Masaya ba tayo nun? Hindi. Huwag nyo kaming lukuhin. Hindi yan ang gusto naming Senate President. Ang gusto naming Senate President galing sa minority. Sigurado ako, pag ang Senate President galing sa minority, maninindigan yan. Nakita nyo yung investigasyon before? Nung si Chis ang nandiyan dyan? Nung ang nakikidebate sa kanila? Si Alan Cayetano? Oh? Si Cayetano? Di ba? Obvious eh, di ba? Umuusad ang investigasyon. Ganun ang gusto natin. Huwag nyo kaming parang ginagawa. Hindi po ito laro-laro. Ha? Hindi yung tatawagin ka lang Senate President, kunwari, tapos, alam nyo, yan lang ang pinakita sa media, wala namang butuhang nangyari. So kung legality ang pag-uusapan po, kung gagawin man nilang Senate President si Loren, dapat dumaan sa butuhan. Yun ang legal. Dito walang dumaang butuhan. At kung meron mang dumaang botohan, suspended, di rin po yung po pwede. Pero yung nangyari ngayon, ito po ilagay natin sa isipan natin. Hindi po yung galaw ng minority. Galaw po ng majority yan. Parang ginawa nilang tanim impeachment. Ito, tanim, palitan kuno. Okay? Tapos para nangaasar, Senate President, ito gusto nyo, Senate President, mabago, hindi po. At saka po, basta nakaupo dyan, ang tawag, Senate President. Huwag po natin kakalimutan yan, ha? Basta nakaupo dyan. Ganun po. Diba? Parang pinaglalaruan nila taong bayan. Kalokohan itong mga to. Patuloy natin. Thank you very much, Madam President. Ang tagpong yan nangyari sa gitna ng May yehey pa. Ano to, laro? Ha? Kayong mga senador, ano sa tingin nyo to, laro? Ito ba ito? Tawanan, no? Di kayo ba, tanong ko kayo, kung papalit ang Senate President to, ang papalit isa sa kanila, matutuwa kayo? Papalit si Bam Aquino? Hindi yan yung sigaw ng taong bayan. Ramdam na rin kasi nila talagang matindi ang kagustuhan ng Pilipino magpalit ng Senate President. Ang naisip nila, term sharing. Mamaya explain ko kung bakit. Ha? Mamaya. ugong ng panibagong kudita sa liderato ng Senado kung saan sinasabing si Legarda ang nakaumang na humalili kay Soto at maging kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan. Tinanong sina Legarda, Zubiri at Soto ukol sa nangyari. Presiding officer. Hindi. Ganun talaga, presiding officer ang tawag dyan, Senate President, di ba? Pero yun ang pinikap ng media, nagtatawanan sila. So parang nang-aasar, di ba? Ito mga Pilipino, gusto niya yan mapalitan ng Senate President. Ito na meron. So nagawa sila ng balita, di ba? Binababoy. Nag-tweet kasi si Senator Kiko, #power sharing. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Bakit, Madam President? Was there She's, an attempt po? maybe the future president of the Senate. We'll see. Yeah, we discussed and all's well that ends well. Our group is more Maybe, future Senate President daw si Legarda. solid than ever now. Napagkatuwaan lang nila. Grabe, no? Eto na, power sharing. Tingnan mo itong mga lintik na dilawan talaga, no? Itong mga dilawan, itong mga pinklawan. Kakaiba talaga. Talagang panlulokong gusto nyo sa taong bayan? Ano to? Conditional? Transactional? Yan pagpapalit ba ng Senate Presidency, sa tingin ninyo, namumuliti ka lang kami? Hindi! Dahil nabababoy ang Senado. Dahil nabababoy ang investigasyon. Kung kayo lang ang magpa-power sharing, pustahan tayo, itaga nyo sa bato. Hindi maiimbestigahan si Tambaluslos. Tambaluslos black kayo, hindi kayo majority black. Tambaluslos black kayo. Pustahan tayo. Hindi maiimbestigahan si Bongbong Marcos. Nagpapaganyang-ganyang ka pa, Kiko? Ha? Kinain na ng dilawan itong administrasyon natin. Saka na kayo magyabang. Kung meron na kayong bayag, imbestigahan si Tambaluslos. Hanggat wala kayong bayag na hindi nyo kayang imbestigahan si Bongbong Marcos, yung magpinsan, huwag nyo kaming yabang-yabangan ng ganyan. Bigyan ng maleta tong mga to. Hindi, nagtatanong, kayo nakatanggap kayong maleta? Hindi, nagtatanong lang naman. Ano ang sa tingin ninyo? Nakatanggap ng maleta tong mga to? Ilang kayang maleta natanggap nitong mga to? Sige, ilagay nyo sa comment section. Antayin natin. Tingin nyo lang. Unang nag-post sa social media si Senator Kiko Pangilinan ng isang litrato sa loob ng Senate Lounge kasama si Legarda at 7 na iba pang senador na bahagi Walang minority. Okay, ha?
Sige lang, magyabang kayo. Okay? Ako, naniniwala ako. Posibleng sa Lunes, baka sabihin ninyo, tsamba. Ito ha, in my opinion, hindi po totoong nag-attempt ang minority bloc ng kudeta tapos nag-fail. I don't think gano'n nangyari. Ang nangyari, nagtanim kudeta tong mga to. Tapos, nag-usap na lang sila, o sige, term sharing na lang tayo. Diba? Para sa gano'n, everybody happy. Anyway, iisa lang naman pinoprotektahan natin. Pare-parehas tayong tambaluslos block. Diba? So, walang attempt. Sa tingin ko lang, hindi naman mag-a-attempt ang minority block o ang Duterte block kung wala talaga silang numero. So, kung merong attempt talaga, sige lang, tawa kayo, Kiko, Risa, Ping, Tito Soto. Posible ito sa Lunes. Ilan na ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano ang numero ng minority block ngayon? Siyam. Baka mamaya, sa Lunes, siyam na lang kayo at yung wala dyan, sila na ngayon ng 15. Kahit hindi pa nakaboto si Bato, 14 pa rin sila, lamang pa rin. Huwag masyadong mapagmataas. Alam niyo po, yung masyadong mapagmataas, binababa ng Diyos. Lalong-lalo na yung pinaglalaban ninyo, ay nahatiran ng mali-maleta. Sana hindi kayo nahatiran ng maleta, kaya mga nawalan na kayo ng paninindigan. Ng mayorya, sina Soto, Senador Bam Aquino, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, JV Ejercito at Zubiri. Ang sabi ni Ejercito, isa sa mga napag-usapan umano sa pulong ang isang term sharing agreement sa pagitan ni Soto at Ligarda. So, ano ibig sabihin ng term sharing? Between who? Ano lang, lunch talk. Para daw all's well that ends well. All's well that ends well. Ako para sa akin hindi ako pabor talaga sa term sharing. But with the exemption. Kung ang pinaninindigan ay tama, okay lang yung term sharing. Sabi nga, sharing is caring, di ba? Kung nasa tama ka. Pero kung nasa mali kayo, nakasalalay kayo sa maleta, or nakasalalay kayo kung saan-saan, walang kwenta yun. Naiintindihan po natin. So, antayin po natin kung ano ang magiging ganap sa Lunes. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, ang nadinig ko dun sa bubwit, may numero na. Antay-antay lang tayo. Ano ba ang dapat nating gawin? Itong dapat nating gawin. Patuloy natin during the weekend kasi Monday po lalabas yan. Itong weekend na to very crucial. Let's keep on the pressure. Alam ko naman, lamang ang gusto ng maayos at mapanagot yung totoong magnanakaw ng ghost projects. At alam nila, hindi mangyayari yan hanggat nakaupo itong dalawang One Ball University na si Tito Soto at saka si Ping Lacson. So, ipagpatuloy po natin ng pressure sa ating social media. Kaya naman nila ginagawa yan kasi ramdam nila yung pressure coming from us. Diba? Kaya nga nagkaroon sila ng open ng term sharing, etc. etc. Naglalabas sila ng mga ganyang paek-ek para ipakita na, oy, nag-fail yung minority. Pero kung talagang mahina yung minority, hindi nila kailangan mag-resort to this drama, di ba? Itong ganitong tanim-taniman. Ganito rin ang sabi ni Zubiri. Will there be term sharing? Power sharing daw pa In the near future. Si Soto hindi sinagot ng diretso ang mga tanong kung nagkaroon nga ba ng tangkang palitan siya bilang Senate President. Ang post daw ni Senator Pangilinan, isa lang biro. Pero Hindi sinagot ang tanong kung nagkaroon nga ng tangka minority. Ako, sa nadidinig natin, wala. Wala pa. Gusto niya sabihin, sino ang gusto ng mga senador na maging Senate President? Kayo nga, lagay nyo dyan kung sino gusto ng mga senador sa Senate President. Hindi lang mga senador, yung mga Pilipino. Lagay nyo dyan sino dapat Senate President. Doon tayo sa tunay na abogado. Hindi abogaduhan. Hindi abogado galing One Ball University. Pambira naman. Ang gusto rin nating nasa Blue Ribbon Chairman, abogado rin. Hindi yung baklang abogado. Baklang abogado. Yung parang bakla, yung hindi tunay na abogado. Parang ang bakla, hindi tunay na babae. Di ba? Ganon. Ayaw natin ng ganon. So wala pang attempt. Pero alam nyo kung sino ang gusto ng mga Pilipino maging Senate President at Blue Ribbon Chairman. sa huli, wala raw siya problema kahit anong posisyon ang hawak niya. Pero may attempt pa talaga sir na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Biro lang yun. Lumambot na siya. Kahapon, naalala nyo yung sinasabi. Tinatanong siya about may attempt. Ang sagot niya ay, baka nga madagdagan pa kami. Pansin nyo? Ngayon, ang sagot niya, better ask them. Hindi sinagot ng diretso, in short. Siguro yung group ng majority. No. Ako ba, Senator? I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader.
Senate President or even a regular senator. Naks, kaya daw niyang gawin lahat. Basta may maleta. Di umano. I have no problem with that. The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. So may attempt daw. Na-prevent nyo ba? Sabi, na-prevent ng majority. Eto sa akin ha. Eto nadinig ko lang. Pwedeng mali ako. Pero pag tumama ako, sabihin nyo, Coach Oli, nakachamba ka ulit. Pwede. Okay lang ba? Okay. May numero po. Isa na lang. Isa na lang. Tatakbo na. May numero po. Patuloy tayong manalangin. At patuloy tayong gawin ang ating parte sa social media. Isang pirma na lang. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.